Guys, magandang hapon. Dito ako sa kusina. Tingnan niyo, ito na yung bigay sa akin ng aking brother-in-law. Sinuot ko na kasi medyo malamig na. So, nagluto ako ng kamote. Bibigyan ko si biyanan na lalaki. Nag-brown out, guys. So, ito yung aming kakainin. Ayan, okay na to. Kasi baka masobrahan, durog na durog siya ba? So, tikman ko muna guys, bago ko bigay kay Buwa kung matamis ito. Kasi guys, nagluto ako one time sa pressure cooker. Nadurog talaga siya guys, lahat. Guys, lahat talaga durog. Si Buwa naman ayaw niya matigas, gusto niya durog. Parang wala naman lasa ito. Ito problema, minsan sa kamote nila dito, Daddy! Sarkanda! Sarkanda? Ah! Ay. Oh, sabi niya saan? Sabi ko, yan. Ang taman sa nila. Oh, ay, lipat siya. Sabi niya, mayroon tayo sa baba. Ali, pizza? Okay. Okay. Oh, ayaw niya ka mag-tea, guys. Okay. Kasi sabi niya sa akin, Mila, I know like tea. Feeling niya sa tea, hindi siya makabanyo. Hindi na daw siya iinom ng tea. Akit ako sa taas. Manood ako ng mga guys. Alam niyo ba kung ang tawag dito? One time nilagay ni Deepak sa aking ulo para akong nanindig lahat ng balahibo ko, guys. Tingnan niyo. Alam niyo ba kung anong tawag dito? Nakalimutan ko. Parang yung mga nerves ko. Oh. Ay, parang nakaka-relax. I-comment nyo, nakalimutan ko kung anong pangalan nito, guys. Ayan. Ulan. Ang lago na ng mga palay nila, no? Tingnan nyo guys, ang tataas na niyan. Alam nyo, every dasay talaga, parang yan yung palatandaan. Pag dasay na, nag-harvest sila. This time dito, hindi sila nagtanim. May tumatawag sa akin. Sino ito? Sino tumawag? Guys, may isa tayong kabayan na nag-message siya sa akin. Ngayon lang sa Messenger. Pero hindi ko na guys babanggitin yung pangalan niya. So ito, para ma-clear na po. Dahil marami po akong na-encounter na mga nagtatanong sa akin ng mga kabayan na bakit hindi kami pwedeng magpadala ng pera from Nepal kahit saan. Ang pwede lang po mapadalhan ng pera is yung mga student visa po. Ang pwedeng makapagpadala sa kanila is yung parents nila, yung pamilya nila. Kasi ako mismo nagtanong sa bangko. Aside from that, na nababalitaan ko, naririnig ko, hearsay, ganito, ganyan. So gusto ko talagang malaman yung reason. Kasi that time guys, yung kapatid ko, yung panglima naming kapatid na lalaki, may sakit siya. So kahit papaano, gusto ko magpadala, pambili niya ng gamot, yung kapatid kong lalaki. Dahil may butas po siya sa gilidan. So kailangan niya ng maintenance. So since hindi man ako pwedeng magpadala buwan-buwan, aside from that na hindi man ganun kalaki yung pera nila, unlike nung nagtatrabaho pa ako as an OFW, pwede ako magpadala anytime at easy lang makahanap ng mahihiraman o ng pera magpadala doon. So ngayon, nandito na ako sa Nepal, nagtry ako na gusto kong magpadala kahit maliit man na halaga. Gusto kong makatulong sa kapatid ko. Ako kasi pag mayroon ako, magbibigay ako, pero pag wala talaga, wala. Sa ngayon, ganun ako guys. So kaya ayon, nag-ask ako sa dalawang bangko. Sagutin ko lang to si kabayan, no? Kasi nag-message siya sa akin. So hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi ilang beses na po ako nakaka-encounter na ganitong tanong. So itong sinabi niya, Ma'am, good evening. Ask ko lang po kung pwede masagot mo ako. Pasensya sa disturbo. Mahirap ba magpadala ng pera from Nepal to Philippines? Totoo ba yun? Kasi yung pinsan ko, gusto niya magpadala ng bayad sa utang dito sa Philippines. Kaso, hindi daw matanggap ng Western Union, GCash o ano pang bangko dyan. Yun, ang dahilan niya is this true? Salamat po, advance and more power. Okay, to kabayan, itago ko na yung pangalan mo. Kung talagang nanonood ka sa akin, eto, maraming salamat sa iyong tanong. Yes, totoo po yan. Ako mismo makapagsabi ako na totoo yan. Bakit? Dahil nung time na gusto kong padalhan ng kapatid ko, nakausap ko mismo ang head manager o general manager ng dalawang bangko dito. Nagtanong mismo ako kung bakit hindi pwedeng
magpadala. Ano ang reason? It's because na ang pera po nila is napakababa po ng value ng kanilang pera. Kaya bawal po sila magpalabas ng pera except sa mga students visa po na katulad sa kanila ni Narayanba, yan, pwede yan silang padalhan ng pera ng kanilang parents. Kasi student visa sila sa ibang lugar. Yan lang ang pwedeng padalhan. The rest, hindi na po kami pwedeng makapagpadala o makapagpalabas ng pera from Nepal sa kahit saang sulok man ng mundo. Unless na may anak ako katulad yan kung si Yuhan nag-aaral siya sa abroad, gusto ko siyang padalhan ng pera. Pwede ko siyang padalhan ng pera. Pero sa ibang process yun guys. Ganon. So kaya ganon lang kasi nakailang beses na ako guys na na-encounter na ganito. So ayun, I hope nasagot ko kayo kabayan. So yan ang reason po dahil napakababa ng kanilang pera sa kahit saang i-compare. Imagine nyo guys yung 1,000 na rupees nasa 400 pesos lang. Ganyan po kababa ang kanilang pera. It means wala pong value ang pera nila. Kahit nga yung mga coins nila dito guys, kahit 5 rupees na coins, hindi nila yan ginagamit guys. Walang may gumagamit dito na coins. Pero masipag sila magbigay sa'yo ng sukli na coins. Pero yan, walang tatanggap guys. Kaya never pa ako gumamit na coins para lang pambili. Kaya sayang yung mga coins. Kung na-vlog ko na yun, ipakita ko na sa inyo. Jar-jar ang mga coins dito ni Ama. Hindi ko alam kung mapapalitan yan sa bangko. Hindi kagaya sa atin, di ba? Kahit mga lumang pera na papalitan natin. Dito, hindi ko lang alam, guys. Kasi hindi ko pa na-experience. Baka pwede rin lang naman, hindi ko lang alam. Basta ang alam ko lang, yan ang reason kung bakit hindi po kami pwedeng magpadala ng pera. Siguro kung pwede kami magpadala ng pera, buwan-buwan padala ko yung papa ko. Kahit sabihin ko 2,000 pesos lang yun. Napakalaking halaga na yan dito ang 2,000 pesos sa amin. Na I mean to say, kung i-convert nyo. So, yun ang reason. Kasi, alam nyo guys, sa amin dito, napakahirap magpaliwanag minsan, no? Sa mga relatives natin, pamilya natin, na bakit hindi kami pwedeng magpadala ng pera. Kung ako meron, doble pa ibibigay ko talaga. Minsan kulang na lang, no? Para ka nang maghubad, para lang mag-explain sa mga taong hindi nakakaintindi talaga sa'yo. Bakit hindi ka nagpapadala? Bakit ganito, ganyan, ganyan? Kung pwede lang, tsaka kung pwede man ako magpadala, guys, through my brother-in-law. Magpapadala kami, pero hindi yun, guys, libre. At tsaka, hindi yun madali sa amin. Dahil si Deepak yung nagbabayad at hindi-deduct yun sa sahod niya at hindi libre yun. So yun, in-explain ko lang dahil minsan kasi baka iba ang isipin ng pamilya natin, relatives natin. So, kiniklear ko lang. And to you kabayan, totoo po yan ang sinasabi ng iyong pinsan. Totoo po yan na hindi po kami pwedeng magpadala ng pera. Pwede po kami tumanggap pero hindi po kami pwedeng magpadala ng pera. Sana naman in the near future, sana maging kahit pa paano dahil napakahirap. Pero sa totoo lang guys, ewan ko. Kasi parang backwards dito eh. Napaka-backwards talaga guys. Kung lahat ay nag-advance na dito guys, parang paatras sila na paatras. Real talk lang, paatras ang Nepal. Hindi ko lang alam kung bakit ganito yan dito guys. So kaya, sabi nga nila, no, malalaki ang bahay dyan. Pero bakit? Bakit? O yun nga din ang hindi ko maintindihan, malalaki nga yung bahay nila. Kasi nga guys, parang ito na rin yung parang nila, kabuhayan nila na talagang malalaki yung bahay nila pero dito rin kumikita din sila kasi syempre may mga utang din yung mga bahay nila kasi hindi rin naman basta-basta na magpatayo lang sila ng bahay na ganito na hindi rin sila guys kumaga niro-rolling din naman nila yun. So kaya minsan pag nag-check ako may mga makikita ako mga real estate bago pang bahay, binibenta na ganito, ganyan, ganyan kasi yung iba guys yung bangko, kukuhanin ng bangko ganito, ganyan, ganyan hindi na hindi natapos yung bayaran dahil syempre naglo-loan sa mga materials, naglo-loan sa yun, para lang matapos lahat-lahat pero at the end, binibenta ang dami guys. So kaya doesn't mean makikita nyo na malalaki ang bahay dito kasi ganito na talaga yung mga structure ng bahay nila dito. Pero ang number one talaga ng kanilang pamumuhay dito is agriculture. So again kabayan, I hope nasagot ko yung iyong tanong. And totoo yan, ang sabi ng iyong pinsan na hindi kami pwedeng magpadala ng pera unless may mga relatives sila sa abroad or kilala
Yung iba guys, ginagawa nila again. Kilala sila or kapitbahay or ibang relatives, may pamilya sa abroad, makikiusap sila dito sa pamilya ng kakilala nila or relatives na yung magpadala tapos ibibigay lang nila yung pera dito sila magbabayad. Pero yung iba guys, meron din, ginagawa na lang nila yung parang business tapos nagpapatubo sila. Pero wala ka rin choice eh. Papatubo sila pero doble na. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi alam niyo yun, napakahirap guys mag-explain. Napakahirap mag-explain minsan na hindi ka maintindihan. Kung sila sa sitwasyon namin dito, napakahirap guys. Kasi minsan helpless ka na, yung ganun ba? Mabuti-buti nga at least meron ako matatakbuhan na case of emergency na gusto ko kahit magbigay ng konting financial na yun, katulad sa papa ko, makakaano ako sa brother-in-law ko, makikiusap ako sa kanya o si Deepak, syempre makikiusap yun. Pero yung monthly guys, syempre hindi, kung makapagpadala kami kahit 1,500, 2,000 ayun, makapagpadala kami hanggang doon na lang na mga amount na yun. Kasi syempre, may pamilya din tayo dito, mahirap din talaga ang buhay. So kaya, ayun, I hope na-explain ko na ito kasi na-vlog ko na rin ito before. So since marami akong na-encounter na nagme-message talaga sa akin. So ayun guys I hope nasagot ko and kung ano, i-google nyo na lang para lalo siguro nyo maintindihan kung tama si Google guys. Basta ako, based on my experience, na talagang nagtanong ako sa dalawang bangko dito sa amin guys.